Sa loob ng maraming taon, nanatiling misteryo ang tunay na kalagayan ng mga anak ng mag-asawang Marilyn at Samuel at kung bakit 5 sa 8 nilang anak ang nagkaroon ng mga karamdaman. Ngayon, sa unang pagkakataon ay nadala na sila sa isang doktor para malaman na ang tunay nilang kondisyon. Grabe yung dok, normal naman ko dok. Normal man katanan. So, wala na tayo problema. So, muna gitawag ng mga neurodegenerative disorders yun. So, neuro problem na yun. Okay? So, ngayon mga dok, nganong kami man, natahiming jud na ay isa sa inyo ha, or worse, kamong duha, na amoy genes nga naka-cause of mutation sa ilaha. So, posible nga ikaw rin na adade, posible nga ikaw rin na amame. Posible nga kamong duha nag-timing nga nagtapot ang inyong mga genes mo nakaproduce mo ingani ng mga bata. Ayon sa espesyalistang tumingin sa anak ni na Samuel at Marilyn, mayroong neurodegenerative disease ang magkakapatid. May mga neurodegenerative na makikita natin sa adult, pero ito sa kanila definitely nakikita natin from children pa. Ang neurodegenerative disease is genetic or inherited disorder talaga yan na magkakos ng progressive breakdown of nerve cells. Ang mangyayari kasi yon from newborn until mag-adult sila. There will be a breakdown of nerve cells. Ang nangyari sa kanila, nagpa-pile up yung waste material sa utak nila. So, yun yung cause na progressive yung development at saka hindi na naagapan. Pero kung mautanga mo nga, Dok, maayo pa ba ni sila dili? So, inyong buhaton, wala may tambal. So, atong bukban ay supportive. So, kailangan dun ang pamilya na suporta. Usually nutritional yung pinakailangan nila ngayon. And then, if ever may magkasakit, yung mga health concerns talagang ma-address. Kasi may mga tendency pag hindi talaga ma-address, pag deteriorate sila, kailangan talaga ng suporta. Salamat kayo do ngayon mong kitambagan ngayon ani di ay nga nahitabo ng ikaw nasayod sa nga bata. Dagan kayong salamat. Ngayon mo minggi istorya ng insakto. Ngayon ani nga di ay nga ang ilang diferensya. Salamat kayo. No, kung pwede uli na mo ni dito kung wala may mo. Ilikra mo mo isulti ko nung wala na ko ni tambal. Uli lang para makapawahay sila. Pinakonsulta rin namin si Lovely, ang anak nilang may problema sa kanyang paningin. Sige, te. At ayon naman sa ophthalmologist na tumingin sa kanya, may katarata raw ang kanyang kanang mata, kung kaya't malabo ang kanyang paningin. May kondisyon din siya na kung tawagin ay nystagmus eye o di makontrol na paggalaw ng mata ng mabilis at kusa. Inirefer din muna siya sa iba pang espesyalista at kailangan pa ng iba yung pagsusuri para rito. Dinala na rin namin si Marilyn sa doktor para mapatignan ang kanyang kalusugan, lalo na't kung minsay nahihirapan siyang huminga. Based sa findings ko, ma'am, no? Simpleng pneumonia lang ito, no? May narinig kasi ako kanina na parang RALS, no? Which is indicative ng pneumonia. Symptoms niya is hindi naman grabe, so kinasify natin siya as low risk. So, pwede ito matreat sa bahay at madali lang itong gamutin. Binigyan si Marilyn ng reseta ng gamot upang tuluyan ng bumuti ang pakiramdam niya. Problem because Sina Jeric at Login, ipinakausap namin sa isang psychologist upang mas maproseso ang kanilang kalagayan sa buhay. So sabi ko na sa pagtanggap nyo, sa pag-aaral nyo at sa pamumuhay nyo, unahin nila ang sarili nila na maging masaya muna. Kasi pag ginawa mong motivation, ginawa mong inspiration yung sitwasyon nila, but at the end of the day, hindi naman sila masaya sa ginagawa nila. They'll end up exhausted. So para sa lahat ng nakakakilala sa kanila, hindi nila kailangan ang pagbubuli, discrimination, or judgment. Kailangan nila yung pagtanggap sa kanila. Pero tulad ng ipinangako natin kina Samuel at Marilyn,
simula pa lang ito ng tulong na ibibigay natin para sa kanilang muling pagbangon sa buhay. Jeric, meron tayong mga kaibigan na may handog na isang magandang regalo para sa'yo. Ang kolehiyo na ito, inimbitahan si Jeric sa kanila upang ipahatid ang magandang balita. Welcome to Blanchard College Foundation Incorporated. Nga napili ang Blanchard College Foundation nga muhatag og educational assistance para ni Jeric. So ako nag-award nimo, this is an evidence nga after nimo ma-comply ang senior high school, so next year na anak ka diri, grade 11 and grade 12, free ka sa senior high school. Pagkahuman sa senior high school, you can choose any degree course para sa imong kolehiyo. Libre na siya, no? Libre na siya. Thank you, ma'am. Yes, masaya. Ako ang anak para kuan sa Islam po siya mag-eskwela. Kaya kami hindi may makaya ka. Maraming salamat sa scholarship, natanggap ko. Kagalingan ko po, mag-aral na mabuti dito sa Blanchard College. College. At salamat. Sa tulong ng mga Barangay Santos Elves na walang iba kundi ang mga kaibigan at kakilala ng pamilya, nabigyan namin sila ng maagang Christmas party. At mga regalo na talagang nagpasaya sa kanila. Regalo po si Modong. Happy New Year! At Santos Elves na rin ang bahala sa kanilang sari-sari store. Okay na, meron ng laman. Maraming salamat sa wish ko lang sa iyo, sir, sa Vicky Morales. Binigay sa inyong mga pagkain para sa aking anak, pangbuhayan, para sa aking mga anak, para sa eskwela, makakain, para makatapos sa pag-aral. At eto, meron naman tayong handog na tulong pinansyal para sa inyong pamilya. Sana makatulong ito sa pang-araw-araw niyong pangangailangan. Pambili ng bigas at ulam at grocery namin sa aming tindahan. Balon ko po sa aking pag-aaral at salamat. Sa wish ko lang, Vicky Morales, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Walang hindi kayang gawin ang mga magulang para sa kanilang anak. Isang patunay ang kwento ng mag-asawang Marilyn at Samuel na sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, hindi kayang sirain ng anumang sakit o problema ang pagmamahalan nila bilang isang pamilya. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.